Good day po mga teachers. Para po sa continuation, ito po ang part 2 ng ating tutorial kung paano tayo gagawa ng ating tinatawag na e-report card o electronic report card using Microsoft Word at gayon din ang Microsoft Excel. Kasi nga po, ang Microsoft Word at Microsoft Excel, ito po yung pinakamadali gamitin at pinakaalam lahat ng teacher gamitin na application. Okay po. So, continuation lang po tayo. At the same time, kasama na rin po dito sa part 2 kung paano po natin ito i-save as PDF. Kasi kung bakit po natin siya i-save as PDF, para po hindi mabago ng mga bata, hindi nila ma-edit. Okay po? But bago po tayo mag-start, ay sana po i-subscribe natin ang channel na ito. I-click lang po natin ang button, diyan po sa bandang kanan sa baba, yung subscribe, click po natin. At pati na rin po sana yung bell button para every time na may bago tayong video ay ma-update po tayo. Yun lang po. Okay, thank you po. O sige po, mga teacher, mag-umpisa na po tayo. At sa continuation po natin ng tutorial na ito ay meron lang po tayong mga konting reminders. Kasi maaari po tayong malito sa ating mga paggawa. Pwede po tayong magkamali. Sa paanong paraan? Like for example, ito po kasi ay Microsoft Word lang. So anytime, pwede po natin itong i-edit. So, kung mapapansin niyo po, itong mga grade na ginawa natin, like for example, yan. Nababago po yan, di ba? Nagawa na po natin yan ng nakaraang video, first video. Ayan po. Naiiba yung pangalan, and then naiiba na yung mga grade nila. So, ayan po. Ayan po natin. Ayan po. Kinumpleto ko na po yan. So, gaya po ng sinabi ko, mas maganda po, kumpletuhin natin yung pag-i-input na ng link dito, ng heading. Like for example, dito po sa insert merge field, yung ginawa po natin noong nakaraan. Ito po. Kaya pansinin po natin, pag pin-review po natin, mapapansin niyo po dito, lahat ng column niya, lahat ng quarter niya ay may laman na. Ayan o. F1, pababa. Ito. Filipino, second quarter, third quarter, fourth quarter, maging sa final rating. Kasi kaya po, mas magandang dito pa lang gawin na natin. Kasi sa sobrang haba ng panahon between first grading and second grading, baka makalimutan na natin kung paano gagawin. Kaya dito pa lang, mas maganda yung mga heading dito sa Microsoft Excel na ginawa natin. Ito pong heading na nasa taas. Yan po, kinumpleto ko na po yan. Ay ilagay na po natin doon. Kung pansinin po natin, nung nakaraan ay hanggang dito lang sa EP4 and then final. Pero since na may final rating, kailangan din po pala natin kung ilang subjects ay ganun din po. Uulitin lang po natin. Kaya nga lang, kung dito po mga number ang nilalagay natin, like for example, E4, M4, ibig sabihin natin yan ay fourth grading. Ito naman po, FF, MTF, ibig sabihin yan, Filipino final rating, Mother Tongue final rating, English final rating, so on and so forth, hanggang dito po sa dulo. So, yung final rating niya, kung 13 subjects yung ginawa natin dito, sa first, second, third, fourth quarter, ganun din po sa final rating. At pagdating po doon sa pinakadulo, yung GA, nilagyan po natin ng GA, yun po yung general average. Ito po yan. Yan. So, mas maganda po, kumpleto na yan. Para next time na gagawa tayo, wala nang kahirap-hirap. Mag-i-input na lang po tayo ng mga subjects natin. Okay po? Okay. At ang isa pa pong paalala natin, gaya ng sinabi ko sa inyo, lahat kasi ito editable. Ayun, no? Pwede kayong mag-delete, pwede kayong magbago. Wag po kayong magbabago dito kasi ito po dito sa loob na to at saka ito dito, pag pinreview natin, tingnan nyo, naiiba. Code po ang lumalabas. Pansinin nyo po dito sa name. Dito naman yung mga code na ginawa natin galing sa Excel. Mga code po yan. Kaya kahit naka-preview po yan, wag na wag po natin babaguhin. Kasi magkakamali po tayo. Kaya pansinin po natin dito. Si Belmes, ang grade niya sa Pilipino, 88. Pagdating kay Rafael Blas ay 86. Ibig sabihin, magkaiba sila ng grade. Halimbawa, nagkamali ka. Ito pala si Belmes ay 90. Huwag niyong babaguhin directly dito. Kasi pag, tinan niyo po pag binago natin dyan directly, subukan lang po natin. Yan, binago ko directly. Ano po mangyayari? Pag nag-next tayo para kay Belmes, di ba kanina, si Blas 86 siya, tingnan nyo. 90.
lahat na yan ay gagawin ng 90. So, nasira yung program natin. So, ibig sabihin, hindi po tayo dapat dito magbago. Kasi nga po, yun po ay code at link. Okay po ba? Paano natin malalaman na nasira natin? Tingnan po natin dito sa preview. O, tingnan nyo. Pag binalik natin sa preview, nawala na yung link niya doon sa Excel. Kasi ito po yung heading na sinabi ko kanina. Ito yon. Ito yung heading, di ba? Nakalink po siya dito sa heading. So, ibig sabihin, nawala na, nasira na po natin. Kaya, wag na wag po tayong magbabago directly dito. So, ibalik po natin para bumalik ang grade. Anytime naman na magkamali tayo, pwede naman natin ibalik yan. So, since na-code na uli siya, pag pinreview nyo, at bumalik tayo kay si Belmas 88, so, kay Blas. So, bumalik siya sa 88. Kasi, na-link niya uli siya sa Excel. Okay? So, wag po tayo magbabago. Sir, paano ba kung may gusto akong baguhin? Kung may gusto kang baguhin, pwede mo rin baguhin sa Excel or pansinin niyo po dito sa ating property bar, meron po kayong makikitang wait lang edit recipient list. Pipindutin lang po natin itong edit recipient list and then, so hindi po natin ma-edit yan. Pupunta po tayo dito sa baba sa data source. I-click lang po natin yung Excel file natin. Ito po yung Excel file natin. Ito yung file name ni Excel file. Na nakalagay dito yung file name niya. Ito po yan. Ayan. Yan. Copy of report card database. So, yan po yan si Excel file. So, i-click lang po natin yan and then edit. Ayan. Okay. Ayan. Edit po natin. Kaya, anytime na may babaguhin po kayo, i-click nyo yan, i-edit nyo lang. Yan, nag-error lang po. So, make sure po na nakasara to. Yan. Click nyo lang po, and then, i-edit nyo, tapos ma-edit nyo na po yan. For example, may gusto kayong baguhin grade. O, ito, gusto nyong gawing, sabihin natin itong kay Altesa, 88 siya sa Filipino 1, gawin natin 90, madali nyo po mabago. O, gawin natin 90, and then i-okay natin, and then yes natin. So, pansinin nyo, pag close na po yan, balik po tayo kay Altesa. O, naging 90 na po siya. O, dati po siya ay 88 lang, naging 90. So, doon po tayo magbabago, hindi po tayo dito. Ulitin natin, pupunta po tayo dito sa Edit Recipient List, and then, i-click po natin yung link niya sa Excel. Ito po yon, Edit. Okay, pwede na po tayo mag-edit yan, and then, i-okay lang po natin. Okay, yes nyo lang po, do you want to update your recipient list? Okay, yes po natin. And then, close po natin. Ngayon, kaya po kinlose ko kanina yung Excel, hindi nyo po siya ma-edit pag bukas tong Excel. Ngayon, buksan uli natin si Excel. Yan. So, nakalagay, pag binuksan natin si Excel, ang sabi, hindi raw niya pwedeng, mabubuksan lang daw niya si Excel. Yun nga lang, read only. Bakit? Kasi, ang ating report card ay nakabase doon sa Excel file natin. So, ganito po ang gagawin natin. Every time na magbubukas po tayo ng Excel file o yung database natin, make it sure na nauuna po nating make it sure na nakasarado po itong Microsoft Word. Yan. Lagi po nating uunahin every time na magi-insert tayo, mga teachers, every time na magi-insert tayo ng records or data doon sa Excel file natin, make it sure po na una nating bubuksan si Excel. Kasi makaka-encounter po tayo ng ganung problem gaya na na-encounter natin. Hindi natin mabuksan. Kinlose ko si Excel, di ba? Tapos binuksan ko uli. Ngayon, hindi mo siya mabubuksan. Sabi niya, mabubuksan mo lang daw siya as read only. Hindi mo siya masisave. So, para ma-update natin, para hindi ka magkaroon ng problema sa Excel o kaya i-save mo naman siya as another copy, magulo. Mas maganda po, i-close nyo po muna yung
yung ano natin, yung Microsoft Word, tapos saka nyo po bubuksan sa Excel. Subukan po natin. Buksan po natin si Excel. Yan. Pag nabuksan na po natin si Excel, so wala nang warning na lumabas, diba? Saka po natin uli bubuksan si Microsoft Word natin. Yung ating e-card. Ito po yun. Yan. Okay, ang sabi dito, opening this document will run the following SQL command. Okay. Yes lang po natin. Kasi nakalink po dyan yung database ni Excel. Basta every time po na mag-e-edit tayo o mag-i-input po ulit tayo o magdadagdag tayo, syempre bubuksan natin parehas yan. Si Microsoft Word at saka si Microsoft Excel. Lagi po nating uunahin si Microsoft Excel para hindi po tayo magkaroon ng problema sa ating pag-edit. Ulitin ko po Dito po sa paggawa natin ng e-card, kung wala na po tayong problema o magsisave na lang po tayo sa PDF, okay lang po na buksan natin to Microsoft Word. Pero kung meron pa po tayong changes na gagawin, mag-i-input po tayo ng iba pang mga grades o sa ibang grading period, ang lagi po nating uunahin buksan ay si Microsoft Excel para hindi po tayo magkaroon ng problema. Kasi hindi po natin siya MSC pag inuna natin itong Microsoft Word. Unahin po natin si Microsoft Excel kasi pag binukas natin si Microsoft Word, automatic ililink niya kay Microsoft Excel. Kaya di ba nagtatanong siya kanina? Yan. Kaya i-yes nyo lang. Para automatic magsisync na. Magsisync in na yung program nyo. Kaya pag binuksan nyo to, di ba, pangalawa natin binuksan. Kaya pag bin-review natin, automatic nandoon na siya. Di ba? So, yun lang po. Yun lang po ang ating mga reminders para hindi po tayo magkamali. Sana po ay matandaan natin. So, pansinin natin, balik tayo dito sa Excel. Pansinin nyo mga teachers, natapos ko na itong mga estudyante. Noong nakaraan, 11 lang. Kinumpleto ko na hanggang 26 students. Pero ang may laman pa lang niyang mga grades ay yung mga first grading period. So, pag tayo ay magpuproceed na sa second grading period, ang gagawin lang natin ay mag-i-input na lang tayo dito ng mga grades. Ito, sa second grading. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, pag mag-i-input kayo, kailangan ang una nyong bubuksan ito si Excel. Huwag nyo munang bubuksan si Microsoft Word. Pagkatapos yun ng malagyan to ng mga data o nakapag-input na kayo, saka nyo bubuksan to si Microsoft Word. At automatically, mag-a-appear na dito yung mga nilagay nyong grade. Okay ba? Naintindihan ba natin at naging malinaw ba? Okay, next. Ang next procedure naman natin gagawin ay paano po tayo magko-convert into PDF. So, sa pinakamadaling paraan, ito muna ang gagawin natin. Ganito lang, medyo mano-mano nga lang po dito, pero makakatulong po to at magagawa natin. So, ganito po ang gagawin natin. Isa-isa po natin ito i-convert sa PDF. Ang gagawin po natin, kokopihin lang po natin yung name niya dito. Yan. Tapos, copy. Copy po natin. And then, file. Tapos, save as. Tapos, punta po tayo dun sa paglalagay natin. Mas maganda po ay gumawa tayo ng folder. For example, card. Yan. Para yung actual card na. Or PDF card. Lagyan natin. PDF card. So, yan. Gawa po tayo ng folder. Buksan po natin. Tapos, yung kinopy po natin yung file name ay i-paste po natin dito. Yan. So, nakalagay, Mark Neil Altesa. Tapos, pipiliin po natin dito sa Save As type. Huwag po natin kakalimutan to. Kasi, isi-save natin to sa PDF. Click po natin itong Save As type. And then, hanapin lang po natin yung PDF. So, click po natin. And then, save. Yun, nandun na po yan. And then, next, di ba po, nasa number 1 tayo. Pipindutin lang po natin itong next button. Click natin. So, si Rayo naman, Belmes. Kaya highlight uli natin yung pangalan niya. And then copy. And then punta tayo sa file. Punta tayo sa save as. And then hanapin natin yung ginawa nating card, folder. Yan, PDF card. Buksan natin. And then,
ipe-paste natin dito yung pangalan na kinopya natin. Paste. Yan, si Belmes na kasi. And then, dito sa Save As Type, huwag natin kalilimutan, pupunta tayo sa PDF. So, pansinin nyo, meron ng isa si Altesa. And then, isa-save ulit natin. So, nakadalawa na tayo. Repeat procedure lang. Next, click mo. Si Rafael Blas naman. And then, copy. I-highlight muna. And then, copy. Pag na-copy natin yung name niya, punta tayo sa File. Save As. Punta tayo dun sa folder na ginawa natin, sa PDF card. Tapos, ipipaste natin dito as file name yung pangalan niya as individual file name para ma-address mismo yung name doon mismo sa card mismo, doon sa owner mismo ng card. And then, click natin uli yung Save As File Type. And then, hanapin natin yung PDF. And then, Save. Yan. So, ganun lang po ang gagawin natin. Tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos natin i-save yung card kung ilang student man. I-save natin as PDF kung ilang estudyante man kayo meron. Pagkatapos nun, pag PDF na po siya lahat, gaya ng ginawa natin, meron na tayong ginawa dito, sample natin. Ayan. Ayan, gaya ng ginawa natin, ayan po. PDF na po lahat. Yan po yung ginawa ko nung nakaraan. So, pwede na po natin yan i-send isa-isa doon sa email ng ating mga students. Or, pwede rin natin i-send yan using Facebook Messenger. Kung saan po pinakamadaling paraan natin para ipasa natin sa kanila. So, yan lang po mga teachers. Sana po ay mas naging malinaw sa inyo ang ating tutorial regarding dito sa paggawa ng e-card gamit po ang Microsoft Word at ang Microsoft Excel. Ayan po. Thank you po and God bless.